siguro ano yun, warning yun. Warning sa amin. Magdamag ang ulan. Sabi ko magde-day off ako. So kailangan natin bisitahan yung tanim. Naalala ko dito yung talong. Lalo na yung kay Dake, medyo mababa. Dito ako sa kabila dumaan. Lasang daan. Kudahin pala ka dyan. Ayun na sinasabi ko eh. Buti na lang tubo na yung sitaw ng Jeep Squad oh. Hindi sila Dake. Lubog daw. Ayan o, puno yung sangka. So kailangan natin buksan to para tumapon dun. Hindi na tayo pwedeng dumaan dito pagka maulang ganyan. Ito walang problema to eh. Medyo mataas to eh. Magkakatubig man yan, nakagaya niya magdamag ang ulan, pero madaling i-dispose dito. Yung talungan natin mas mababa. Oh, ito walang tubig yung kay Salde oh. Kailangan lang natin buksan to mga to. Yan. So buhayin lang namin itong patapon dun. Yan ang bilis oh. Itong kay Dondo na to, medyo ano to eh. Itong gawi dito, mataas pa to. Yung gawi lang doon, sa gawing gitna, tsaka yung kay Dake. Yung kay Dake, ang pinaka-groggy dyan. Yan o, tinutukan na ni Dondo ng makina. Oh, hindi siya ganun kababa. Ang delikado yung kay Dake, yun doon sa dulo. Doon ang tapunan eh.
Sabi ko kasi dito itataas namin hindi natutuyo yung lupa hinihintay lang namin matuyo para maisablay yung lupa dyan sa puno mismo, tapos dito na yung kanal sa gitna. Sana mapatuyo natin para tinutukan lang ni Don ng makina. Mataas daw kanina yan kagabi, madaling araw. Okay lang naman yung ganyan kung hindi siya magtatagal. Ang mahirap dyan, lubog sila tapos maarawan. Yan ang napakadelikado kasi nalalaga yung ugat pag nainitan yan. Madaling araw pa lang tinutukan na ng makina. Buti nga medyo tumila-tila na yung ulan. Yan yung ganyan stage, kailangan nating tiyagaan yan, pagpuyatan, dahil magaganda na tapos malulubog kailangan bantayan. Kailangan mo talagang magbantay. Nakaka-harvest na pa naman tayo ng 500 kilos dito lang kay Don, kay Dake bukod pa, pang 4 na pitas. Sana magtiyaga itong mga kasama natin dahil na yung pagod nila dito. So kumbaga nakasubo na yung nila, yung pagod nila. So kailangan lang talagang trabahuhin. Tapos yung puhunan natin, diba? Buti na lang hindi sila umuwi, diyan sila natulog. Kasi nga sabi ko sa kanila kahapon may ipaparating na bagyo, ulan. Ito walang problema to, mataas to kagaya ng palaya namin. At kung mapupuno man may tatapunan din tayo doon sa gilid. Ito lang talaga yung groggy dyan, yung kay Dake. Ito merong palabasan nga pala na binuksan namin dito, tapunan ng tubig. Kaya pala walang masyadong tubig tong kay Dake. Pero actually ito yung mababa, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-groge. Pero ngayon konti lang yung tubig niya kasi nabuksan na namin yung tapunan ng tubig doon, dire-diretso na kahit ditutukan ng makina. Kaya lang pagka konti na lang, di niya masisimot, kailangan tutukan ng makina. Yan, kagaya niyan, kailangan tutukan ng makina yan. Ito yung nadali nung kay Dake nung unang ulan na ilang araw na walang tigil. Yan yung mababa, tsaka yung dun sa tapat ng makina. Kaya kung mapapansin nyo, kalbo siya rito. Ipitas pa naman si Dake bukas, pangatlong pitas niya. So ito safe to taas siya. Balak pa naman naming magpataba ngayon ni Dake, sa kanya hindi pa napataba ng pangatlo. Kaya lang sabi ko huwag muna, maulan, delikado. Ito itong ampalaya natin dito, safe to. Pag to nilubog lubog na yung Santa Isabel kila Saldi, yung talagang walang tigil na ulan siguro. Pero hindi siya mag-i-stack na matagal kasi mataas siya, maraming pupunuin niya muna yung magkabilang gilid niya or yung katapat niya. Kagaya nitong talungan, pag nilubog to sigurado lubog na yung talong yan kasi meron siyang tatapunan bago siya mapuno. Ito medyo safe tayo dito. Sa ganitong sitwasyon mahirap para sa aming mga farmer yung ganito, pero pwedeng gawa ng paraan basta magsipag ka lang.
bantayan mo, alagaan mo. Alam nyo kung ano yung pinakamahirap sa pagpa-farming? Yung market. Kami, wala kaming magagawa, kaming mga farmer. Ang may magagawa dyan, gobyerno. Kasi kaya naming alagaan yan kaya naming pagsakripisyohan yan. Kaya lang kung aani ka ng maganda, kung bagsak naman sa market, halos tatabla ka lang, kikita ka man konti lang. Pero kung susuportahan tayo ng gobyerno, yung farmer, malaking tulong yun sa amin. Kasi ang market ang problema natin maraming dinadaanan yung gulay natin bago makarating sa market. Marami tayong binabayaran. So suporta lang ng gobyerno ang kailangan natin. Ano yan pangunahing pangangailangan natin yan palay, gulay, diba? So sana mapansin tayo ng gobyerno. Tutuusin, wala tayong kakainin kung walang farmer. Sa totoo lang. Hindi tayo pwede mag-day off pagka ganito. Sasayang yung pagod natin. Ha? Kaya nga, kailangan natin buksan yan. Nabili ko na sila ng diesel para sigurado sakaling umulan tutukan na lang, huwag lang papatayin yung makina. First time namin itanim yung green alpha. Pero sa ngayon hindi ko muna siya may re-recommenda sa inyo kasi makunat siyang tumubo. Ang tumubo sa tinanim namin nasa 60%, 70%. Itong talia nasa 90%, 95%. Konti lang yung hindi tumubo. Mabibilang mo dito halos sunod-sunod. Ayun walang tanim yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marami dito, ayan halos lahat meron. Mabibilang mo yung wala, ilang piraso lang. Maganda pa rin yung tubo ng talia. Parehong lang naman yan, parehong proseso, parehong lupa. Okay ba lang ng variety. Ayan walang tanim yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunod-sunod.
Ito Taliya na to. 2, 4, itong 6 na to Taliya to. Yan lang yung Green Alpha. Ayan, mapapansin nyo lalaki na ng Taliya. Maalala ko pala yung kay Daki, kaya pala walang masyadong tubig. Inan na nga pala niya, yung tractor na niya. Mataas na yung tudling, kaya yung tubig hindi ganun kalalim. Ito kasing kay Don noon, hindi pa nasasablayan. So siguro papakalabaw na lang namin. 2 pasada sa puno, tapos yung dito sa gitna daanan ng tubig, tsaka yung tractor, para hindi malaki yung charge nila. Kasi pagka pinakalabaw natin lahat yan, 10 mil ang singil nila. Ngayon kung 2 pasada lang, matakpan lang yung puno ng talong, okay na yon. Bali yun dito, kasi ilang pasada yan, 6, 7 pasada yan sa kalabaw. So malaki yung charge nila. Kung hand tractor, mailalalim pa natin ng konti yung pwedeng daanan ng tubig. Patutuyin lang natin ng konti. Ayan o, bilis ng sitaw ng June Squad o. Lalaki na sila. Sana kumita sila rito. Oh, mabilis lang ang sitaw. Hindi pa ganong katrabaho. Sana kumita sila rito. Pinaubaya ko na sa kanila tong isang balag na to. Nasa ano to, halos kalahating hektarya to. Sitaw ang mataas ngayon sa lahat ng gulay. Talong, ampalaya, sile, mababa. Ito lang ang mataas ngayon. Sana makahabol sila. So nakapag-desisyon na ako dito sa dati naming tinamnan ng ampalaya. Plano kasi dito siling panigang. Kaya lang naisip ko, ang sili kasi medyo kailangan mo ng maraming obras, trabaho, pamimitas, pagbabandel medyo matagal. Ang pamimitas po niyan hindi kaya ng isang araw. Kung 4 lang yung mamimitas mo, kailangan dyan marami. Kasi nga matagal pitasan yung sili. So nakapag-decide ako, kinausap ko si Daki. Tinanong ko kung pwede sa talong to, paningit. Medyo mataas naman to eh. Ang mababa lang yan yung gitna. Pwedeng tapunan ng tubig dito. Ayan o, magdamag ang ulan, wala siyang tubig. So sabi ko kay Daki, kung kaya mo pa ako. Kasi nga delikado yung talungan niya doon. Iniisip ko baka ako, yan, tag-ulan tayo, wala siyang kikitain. So dito sabi ko sa kanya, talungan natin to. Kinuwenta ko nasa 33. Binilang ko, sabi niya kasi 5 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 51 bagsak. So nasa 2,600 na talong. Pumayag naman siya, kaya naman daw niya. Kasi nga yung talong niya eh 50-50. Yung kalahati dahil mababa yung dulo. So kung sakali man, wag naman sana. At least meron siyang hinihintay dito sa kabila. Kasi ako pagkakasama natin ganyan hanggat maaari, ayoko yung malulugi ako kasama sila. Kaya sabi ko sa kanya, ito tamna namin, at least meron siyang kasunod, paningit sa tagulan. Basta sabi ko magano ka lang, magsipag ka lang, bantayan mo lang. Lalo na pagka ganyang panahon, mahirap mag ng gulay sa totoo lang, dahil kalaban natin yan yung tubig, kalamidad, yung bagyo. Pero once na kapag palusot tayo, kikita ka, sipagan mo lang. So tatalungan natin to.
ibigay ko kay Dake. Kasi ang gym squad, meron silang sitaw dito. Ayan pa isang inaalala ko, baka ako masobrahan tayo ng trabaho dahil meron yung dito tayo nakafocus ngayon sa ampalaya para hindi mahati yung trabaho natin. O yung sitaw nila, sisingit-singit na lang nila. Ito, bahala na si Dake. So ganun na lang siguro yung plano. Baka kasi maano yung gym squad sobrahan para naman maisingit-singit nila yung sitaw. Well, doon naman sa ampalaya pagka maraming trabaho, siyempre kukuha din tayo ng obras ng makakasama, lalo na pag namimitas na, hindi lang sa amin lahat. Pag ganyan po ang trabaho, pagka marami hindi kaya, kukuha tayo ng obras. So okay na yung talong, medyo tuyo na, buti na lang tumigil yung ulan. At siguro ano yun, warning sa amin kung paano gagawin para paghandaan yung darating na maulan, bagyo. Ako'y uuwi muna, wala tayong pagkain dito, hindi tayo nakasahog sa pagkain nila. Meron naman silang budget para sa pagkain, si Dake tsaka si Dondon. So sila nang bahala, kanya-kanyang luto sila. Yan yung isa pang dahilan kung bakit minamadali ko yung kubo sa kabila, para ako sakaling gusto nilang bumukod, kanya-kanyang luto, pwede. Kasi gaya na sabi ko kahapon, meron tayong kasamang nahihiya sa video. So kinausap ko, sabi ko ibubukod kita ng pagkain, kasi kami nag-video kami simula pagluto hanggang pagkain. So para hindi ka maisama sa video, magluluto sila ng sarili nila, bibigyan ko na lang sila ng budget para doon. Ganun na lang para mas mainam yung nag-uusap-usap, para malinaw ang hindi tayo nagkakaroon ng samahan ng loob or tampuhan. Mahirap kasi pag marami na tayo sa gym squad, walang problema, kasundo nila yung isa't isa. Basta lagi kong pinapaalala sa kanila, pakisamahan natin ang isa't isa kasi tayong magkakasama araw-araw. Ito, isang araw gusto ko mag-camping dito sa taas sa rooftop. Pag yung umaambon-ambon, gusto ko matulog dyan ng overnight. Minsan ipaplano natin yan, minsan gagawin natin yan pagka maganda yung panahon. Wag lang yung may bagyo, may hangin, kasi mataas yan kailangan yung tamang ambon-ambon lang para makaranas tayo ng overnight camping sa farm. Meron naman tayong permission dyan sa may-ari na pwede natin gamitin yung bahay. Sabi nga niya sa akin nung una ko nung binayaran ko tong lupa, nung inabot ko yung renta, sabi niya pwede nyo gamitin yung bahay. Opo, sabi ko. Medyo malayo lang kasi siya dun sa dun sa tinatamnan. Magagamit natin yan pag mag-overnight tayo. Okay.